Ang nuclear power ay malaking tulong po sa tao. Ang ilang bahagi nito ay nagagamit po sa ating pong kuryente at ang iba naman po ay nagagamit po sa medisina. Kung ito naman po ay malaking pakinabang sa atin ay meron naman po itong masamang epekto sa tao. Bago po natin pag-usapan yan, inanyayahan ko po kayong mag-like, share at subscribe sa ating pong channel. Pindutin lamang po ang notification bell upang lagi kayong updated sa ating pong mga video. Ayon po sa compound interest, meron pong 435 na nuclear plants worldwide at meron po itong 10,500 tons of spent fuel per year. Ganun po karami nagagamit niya na fuel per year, 10,500 tons. Ang mga nuclear power plants na nag-ooperate po sa 30 countries. 6 countries po ay meron pong ban sa paggamit po ng nuclear reactor para mag-generate ng electricity. Narito po ang map. Ang mga nuclear waste ay meron po tayong low-level waste. Ito po ay merong 90% radioactive waste by volume at saka 1% of the total radioactivity of all waste. Kahit low-level waste siya, ay meron pa rin po siyang radioactive waste. Kaya lang, mas mababa ito. Hindi po ito nag-exceed sa 4 gigabecquerels per tons. Kasunod naman ay intermediate level waste. Meron po siyang composition na 7% of all radioactive waste at saka 4% of the total radioactivity of all waste. Ang intermediate level waste na puproduce ng more radiation kaysa dun sa low level waste. Pero hindi na ito nag-generate ng heat. At ang huli po ay meron pong high level waste. Ito po ay meron 3% of all radioactive waste at 95% of total radioactivity of all waste. Ito po ay napuproduce po ng 2 kilowatts per meter cube ng heat dahil lang po sa kanyang radioactivity. Kaya nagre-require ito ng shielding during the transport at saka cooling para hindi po ito makasira sa ating po environment. Ang mga bansa na meron pong mga nuclear plant ay kailangan po nila ng storage at disposal po ng radioactive waste. At hindi lamang po gamit lang sila ng gamit ng nuclear plant, ito po ay nag-accumulate din ng basura gaya ng ginawa po ng Japan na dumami ang kanila pong na-stock na mga radioactive waste. Kaya napilitan silang itapon ito sa Pacific Ocean. Ang commonly accepted ng disposal option ay near surface disposal. Ito po ay sa ground level lang or in caverns below ground level at depths of 10 meters lang ang lalim. Ang isa naman ay deep geological disposal. Meron po siyang lalim na 250 meters hanggang 1,000 meters for mine repositories at 2,000 meters to 5,000 meters for boreholes. Ang deep geological disposal ay ginagamit naman po ng intermediate level radioactive waste at saka high level radioactive waste. Seabed disposal, ito po ay tinatapon po sa ilalim ng deep ocean floor, sa pinakailalim po ng dagat sa bottom. Ang subseabed disposal po ay hindi po na-implement anywhere and it's not permitted by international agreement. Disposal naman sa ice sheets. Sabi dito is 1980, there has been no significant considerations of this option. Kasi this option daw po ng pagdidispose sa ice sheets is not implemented anywhere. At ito po ay rejected by countries that have signed the 1959 Antarctic Treaty or have committed to provide a solution to the radioactive waste. Maghanap sila ng solution, ayaw nila na i-dispose to sa ice sheets.
Sunod ay deep well injection. Ang approach na to ay i-inject ng liquid radioactive waste directly sa layers of rock deep underground that has been chosen because of its suitable characteristic to trap the waste. Pag-dispose ng nuclear waste ay halos ang karamihan dito ay hindi pa na-implement. Maliban lang dun sa nangyari na nakaraan, di ba? Yung sa ginawa ng Japan, sea disposal. Pero ang sabi dito ay not permitted by international agreement. Pero nagawa na daw ito ng Belgium, France, Germany, Italy at Japan, Netherlands, Russia, South Korea, Switzerland, UK, and USA. Ang paglalagay naman po sa ilalim ng dagat, subsea disposal ay inibistigahan daw po ito ng Sweden at UK, not implemented anywhere, saka not permitted by international agreement. Isipin po natin na kung ang Pilipinas po ay i-operate po ang Bataan nuclear plant para po tayo magkakuryente dahil nagbibigay talaga ito ng murang kuryente po para sa atin. Pero ang pinaka-cons naman nito ay paano natin itatapon ang makukuha nating basura sa nuclear plant. Ito ba ibabaon natin sa lupa? Tiyak, maraming magreklamo magsasaka. Ito ba itatapon natin sa tubig, kagaya ng ginawa ng Japan? Kung ang nuclear plant ay nagbibigay po ng benepisyo, ay meron din po ng kaagipat na basura kung paano ito itatapon. Narito po ang advantages po ng nuclear power plant. Ito po ay meron pong isang one of the most low carbon energy sources. Pangalawa, smallest carbon footprints. Pangatlo, ito po ay sagot para sa mga energy gap para sa kuryente, electricity. Ang apat, essential po ito sa response sa climate change at saka sa greenhouse gas emission. Ang huli ay reliable and cost-effective. Subalit, sa kabila ng kanyang pong advantages ay meron po itong disadvantages. Isa sa mga disadvantages ay uranium is technically non-renewable. Pangalawa, very high upfront cost. Pangatlo, nuclear waste. Na yan po ang nahihirapan ibang bansa kung paano po ito itatapon. Panghuli ay ang pinaka-nakakatakot sa lahat, malfunctions can be catastrophic, napakadelikado. Meron po itong mga radioactive materials na sumasama sa hangin na nakakontaminate po ang tao. Ang iba po ay humahalo sa tubig, sa livestock, gaya po ng na-experience noon sa Chernobyl, di ba? Hanggang ngayon, nakasarap pa rin yung lugar na yon.